Hello, good morning everyone. So ayan, at nakarating na tayo ng Tagbilaran and nagpaturo ako kay kuya kung saan mas malapit na yung sa ospital. So idadrop na lang daw ako and ayan, finally andito na tayo sa ospital at thanks to God, alam mo mga kabayan, parang ka ng parang nafe-feel ko talaga yung grace ni Lord this morning. Alam mo yun mga kabayan, out of 15 patient lang everyday pala yung mga kukunin ni ng doktor, tapos na sama pa ako sa 12. So pagdating ko, sunod-sunod na yung dumating yung tatlo. So thanks God talaga, at by God's grace mga kabayan, yung iba talaga ba pag yung parang ibigay mo kay Lord lahat yung plano mo. Parang yung guidance niya na nafe-feel mo. Yung ibang pasyente doon, alas 2 pa ng madaling araw nakapila na. Samantalang ako, ang layo pa ng binyahe ko. Hindi ko expect na makakasama pa ako sa listahan. Yun na nga yung sabi sa akin. Nagkakilala namin dapat pumila ng maaga para makasama ka. Ako, go lang ng go. Kasi parang alam ko na yung si Lord na bahala. Yung ganyan ba, hindi ko in-expect. So, parang ang ganda ng pakiramdam ko ngayon mga kabayan. So, ayun na nga, at dahil after lunch pa yung aking appointment, ay kumain muna ako dito sa labas. And may isda. At binigyan pa ako ni ate ng sabaw. So, kain muna tayo mga kabayan. While, agahan ko pa nga lang ito, hindi pa ako nakakain. Dito na lang ako kumain sa may malapit na karinderya. Keep on watching lang, everyone. So, pagkatapos ko nagagahan mga kabayan, ay babalik na lang ako sa loob ng ospital at doon na lang ako mag-aantay ng oras. Dahil hindi nga ako masyadong pamilyar dito sa Tagbilaran, hindi ko alam yung pasikot-sikot dito. And then, ayun yung yun yung paaralan. Ito nga palang pinuntahan ko kay Holy Name University, tsaka yung kabila yung paaralan. Ito naman yung ospital, napakalaki. Tapos, isa ito sa pinakamalaking yung paaralan ng Tagbilaran, itong HNU. So, pasok na tayo sa loob. Bago ang lahat mga kabayan, mag-toothbrush muna tayo, no? Dahil i-check ni doktor yung ating bibig. Baka mag-amoy na, iba na yung amoy. Nagdala pa talaga ako ng toothbrush at bumili ako ng toothpaste sa labas. Baka iba yung maamoy ng doktor. Mag-check muna, mag-brush muna tayo. At natapos na nga yung aking appointment kay Dr. Dumaluan. So, sa bahay ko na lang kayo i-update mga kabayan. Aliw na aliw nga ako dito sa pagpapakain itong mga pigeons, mga dove. Marami talaga dito sa sa plaza ng Tagbilaran na ganito. Parang nasanay na yung mga ibon ba na pinapakain sila mga tao dito. Iwa ko tingnan yung dalawang bata, oh. Parang sila nag-date. Nasaan ko yung magulang yan? At finally, nakauwi na ako ng Ubay and dumiretso na nga ako dito sa Achila. At andito yung mga bata tsaka si Loloy kasi nagluluto si Loloy ng tinapay ngayon.
So, nagkita nga pala kami nila Yoyo Alan doon sa lungsod at hinatid nila ako papunta dito. And yung mga bata nga, naglalaro sila ng Chinese garter. Hindi ko maintindihan yung version ng Chinese garter nila. Mas gusto ko yung version ng mga batang 90s. Iba na yung kanilang estilo ng paglalaro ng Chinese garter. Hindi ko maintindihan. Ito nga yung tinapay na naluto ni Loloy ngayong hapon. Matatabang suking roll. Meron ding ensaymada, mga kabayan. Ayan. Wala naman siya nakita sa akong tonsil. Ayan everyone, finally nakauwi na kami dito sa bahay. Ito yung mga reseta, nagpapasalamat talaga ako kay Lord sa mga taong ginamit niya ba sa lakad ko ngayon. Kay Auntie Tessa, salamat Auntie, tsaka pag-uwi ko mga kabayan sa pastor namin. Ito yung may mga reseta akong hindi nabili kasi shortage na tayo. So 10 lang yung aking biniling may 2 reseta ako na 10 lang yung aking nabili. Tsaka VCO, hindi ako nakabili ng virgin coconut oil. Sabi ng doktor, nakakatulong daw yung virgin coconut oil pa-lower sa acid. So ayun na nga, magkwenta ko sa inyo sa sinabi ng doktor, yung nasa throat ko daw, hindi naman siya daw dapat worry dahil parang allergies lang din siya. So, ang cause daw ng nasa throat ko ay yung dahil daw sa acid reflux. So, kaya pala, yung tiyan ko ba, bigla na lang parang kumukulo ba? Tapos, pag nag-absorb dito sa throat ko, dito pa, tumataas ba? Parang, kasi nga mag-burp pa. Tapos yung dito sa throat ko, maanghang, na mahapde. Tapos, parang may nagbabara dito sa throat ko. So, yun pala yung cause. Dahil pala sa acid reflux. Nika natuloy ako kasi mabaho yung doon sa labas ng clinic ni Doc. Amoy pintura yung labas ng clinic kaya naman yung ilong ko. Then yung sa tinga ko naman connected din sa aking, so sabi ko nga sa inyo, dahil sa aking allergic rhinitis. Kaya parang may may barado. Dito din pala galing. So, niresitahan ako ng doktor. Yun mga kabayan, na-realize ko ba, mas maganda pala talaga pag sa specialista ka pumupunta, unlike sa yun bang doktor. Kasi ibang doktor, iwan ko yung hindi ba nila filled talaga. Kasi nung nagpa-check up ako doon sa pangalawang beses, yung nireseta lagi ay pangalawang beses bitaw, una doon sa hospital, pangalawa sa center. Nireseta sa akin mga kabayan, antibiotics. So, yung doktor, si Doc Dumaluan, hindi siya nagreseta sa akin na yun ng antibiotic. Walang antibiotic yung nireseta. Ito? Mahal pa naman. $4.95. Tapos, Locasin. Every 8 p.m. Spray ko sa ilong. To each nostrils, 2 puffs. Ito, nagkaroon ako nito. Ito yung nireseta ni Doc Asnar. Itong si Liam.
sa linis. Spray pa rin sa ilong. Tsaka vitamins. Nilistaan ako ng doktor ng vitamins. Ito naman. Cycas, antihistamine. Para to sa allergies. And then, nasa tiripa. Ito, decongestant para sa sipon. Ito naman, methylprednisolone. Corticosteroid. Hindi ko alam kung para saan to. Muna tayo ng gamot. Tingnan ko nga. Sodium chloride 3 times a day before toothbrushing. 3 times a day. Pagkatapos ko na lang dito. Ito naman, katulog, 1 capsule once a day. Kani 30 yung niresita, 10 lang yung nabili ko. Ay 8 AM din siya. Yan na po diri. Kini pwede ra nag-ugma na ko ni sugdan. Methylprednisolone. Ugma na ang nakay. Kini para after dinner. So, nakainom na ako nito. Yung isa, levocetirizine. Cetirizine din siya. So, bago din. Ito. Sana yun? After dinner. Ini 30 kabuok. 10 lang din yung nabili ko. Levocetirizine. 7 PM. May isa pa. 7 PM din. Kenalpropa. Ito. Para sa sipon. Ito. Tomorrow na to. Bye-bye. Pasok kasi si Loloy sa sa Bible School. So, kini 8 PM. Nag-start na ako nito